Surf Antibacterial. Langapin ng linis. Nagbabalik po unang hirit. Narito na mga balitang dapat nyo pa rin malaman sa ating top hirit. Naka-full alert na. Aabot po sa 15,000 pulis dito sa Metro Manila para sa inaasahang dagsa ng mga deboto sa posisyon ng itim na Nazareno. Inaasahang aabot sa 9 milyong deboto ang lalahok sa traslasyon o yung paglilipat po ng imahe ng Nazareno mula Quirino Grandstand patungong Quiapo Church. Kahapon pa lang nakalatag na seguridad na ipatutupad sa Quirino Grandstand at maging sa Quiapo Church. Personal pang inalam ni Pangulo Noynoy Aquino mga paghahanda ng Manila Police District, NCRPO, MMDA at lokal na pamahalaan ng Maynila. At sa gitna ng mga paghandang ito, kinumpirma ni Pangulo Aquino sa isang press briefing kahapon na may bantang magasik ng gulo ang ilang terorista sa pista ng itim na Nazareno. Pero pagtitiyak ng Pangulo, patuloy pa rin nakabantay ang pulisya. Samantala, bawal po magdala ng cellphones o anumang uri ng armas sa prosesyon. Bawal din ang paggamit ng paputok. Uhulihin din daw ng pulisya sino mang magpuprosesyon ng nakainom. Bunsod nga ng napaulat na planong guluhin ang pista ng Nazareno, sinabi ng Pangulo na mababawasan ang banta kung mananatili lang sa kanilang mga tahanan ng mga deboto. Pero nasa mga deboto na raw kung gusto nilang ipagpaliban muna ang pagdalo. Pati daw niya na sadyang hindi mapipigilan ng maraming deboto kaya gagawin ng Estado ang lahat para protektahan ng mga deboto hanggat baka kaya nito. And are you near to having any arrests? And would you urge those people, the devotees, to instead observe the tradition at home to be safe? Well, of course, if that is follows, if they can accept that as a practice and as alternative, that will undoubtedly lessen the risk. But given that we are talking to the church authorities, there will be those, regardless of the threat level, will still insist on doing so. It is the state's obligation to protect them to the fullest extent possible. Hindi ko malaman kung kailangan ba sa publiko yung banta o mas maging epektibo kung siguro para yung mga sabihin lang na otoridad. may nalaman kami at shinare namin sa inyo. Para mapigilan Siyempre din yung yung mga- faith din naman ng tao, yun din sasabihin nila, kailangan mas maniwala din naman tayo kesa Oo nga eh. parang ganun, ang hirap talaga eh. Pero siguro sa underpart, I can imagine, mas mabuti nang may sinabi sila, kahit paano pangunang, parang warning, kumbaga. Kesa completely tinago nila tapos may nangyari nga. Oo, diba? baka sabihin, hindi nyo Masisilid alam sila. yan. Lack intelligence. pero sana sinabi to araw ng Miyerkules. Siguro, baka kinonfirm nila ito lang. Hindi Sabado na nandun na yung mga deboto eh. Pwede Kasi pa naman daw nag-vigil umuwi. nga eh. Kung marinig nila, pwede pa umuwi. Kasi sana Pero hindi mukhang mag-cause- hindi uwi. Hindi mag-cause ng panic din doon sa iblang. Sana mawala ka talaga. Okay, sa putong ito, alamin natin kung ano epekto nitong isa na publikong banta ni Pangulong Noynoy kaugnay ng terrorist threat. Diyan po sa Quirino Grandstand, nandun po nagbabantay sa Poong Nazareno ang ating kasamang si Rhea Santos. Rhea. Yes, Igan, mukhang hindi pa rin mapipigilan ang banta ng terorismong yan, itong dagsa ng mga tao dito sa Quirino Grandstand. Dahil katulad na sinabi ko kanina, literal na dagat po ng tao ang nakikita ko ngayon sa Quirino Grandstand. Kung ano man yung nararating ng mata ko, punong-puno talaga ng tao dito ngayon sa Quirino Grandstand. Alas 6 ng umaga, inaasahang ipagdiriwang ang isang banal na misa dito po sa Quirino Grandstand na pangungunahan ni Archbishop Antonio o Luis Antonio Tagle. Kanina, alas 3 ng madaling araw, natapos na rin po ang pahalik sa Poong Nazareno at nagsagawa nga po ng vigil kahapon na nagtapos alas 9 ng gabi kahapon. Bilang paghahanda nga po ito sa misa at sa prosesyon na inaasahang mag-uumpisa mamayang alas 8 ng umaga. Sa mga oras na ito, Igan, medyo hinaan ko lang konti ng boses ko. Nagkakaroon ng programa dito sa Quirino Grandstand na pinangungunahan ni Reverend Father Anton Pascual. Nagdadasal sila ngayon at nakikita natin yung mga deboto nakatungo, taimtim na nagdadasal. Yung iba dyan nagpapasalamat para sa mga
kasagutan na nakuha nila sa kanilang mga dasal. Yung iba naman, humihiling na magkaroon ng milagro sa kanilang mga buhay. Lahat sila may mga dalang puting panyo, puting tuwalya, at kanina nasaksihan natin to, yung paglagayway nila ng puting panyo at puting tuwalya habang lahat ay kumakanta at kumakanta ng himig papuri para sa Poong Nazareno. Kanina din po ay nagpalipad nga ng sky lanterns, no? At sinabayan ito ng pagkanta at pagwagayway ng ating mga deboto. Tinatansya na 8 hanggang 9 na milyong deboto ang makikiisa sa pista ng itim na Poong Nazareno ngayong araw. Kaya naman todo alerto ang pulis natin, lalong-lalo na dito sa area ng Quirino Grandstand. Samantala mga kapuso, naging tahimik naman po ang paglilipat ng imahe ng Poon mula Quiapo Church patungo rito sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik kahapon ng madaling araw. Eksklusibong nakunan po ng GMA News ang pagdadala ng imahe ng Poon sakay ng isang pickup truck. At naging sikreto nga po kasi ang oras ng pagdadala ng Poon, kaya walang masyadong nakabuntot. Pagdating naman sa Quirino Grandstand, ang mga debotong naghatid kasama na po ang GMA News team ang unang nabigyan ng pagkakataon na humalik sa Poon. Kinumpuni na rin ang andas na pagsasakyan ng Poon upang siguraduhin hindi ito papalya at makakadisgrasya sa prosesyon pabalik sa simbahan ng Quiapo. At kaugnay pa rin po ng kapistahan ng Poong Nazareno, nagbabantay ngayon sa simbahan ng Quiapo si Susan Enriquez habang nakaantabay naman sa MacArthur Bridge na isa sa mga daraanang lugar ng prosesyon si Love Anyover. Unahin po natin ang sitwasyon sa Quiapo Church kung saan nakatutok si Susan Enriquez. Susan? Kaya parang paano ba isa sa larawan to, parang nagsisimula ng bumaha ng tao dito sa paligid ng Quiapo Church. Yung kalsada dito sa may harapan mismo ng Quiapo Church going to City Manila proper ay talagang halos wala nang makakaraang mga sasakyan. Although nagkaroon naman talaga ng mga rerouting ngayong araw nito. Marami mga lugar ang sinarado na sa trapiko ngayong araw nito dahil nga sa nakatakdang pagprosesyon ng itim na Nazareno. So yung nakikita ho ninyo, ganyan karami ang tao ngayon. At sa mga oras na ito, kung saan meron po nagaganap na misa dito sa Quiapo Church at dahil nga sa dami ng tao, ay nananatiling bukas yung kanilang mga widescreen para daw na lamang manood at makinig ng misa yung ating mga kababayan. Kung masasabi ko, all age group pa yung nandito ngayon. Meron tayong mga nakikita mga sanggol, may bata, may teenager, may matanda, na nakikita nating dumadalo dito sa misa. Pero siyempre, hindi po tayo magsasawa sa paalala o kung sila dumalo sa misa ngayong umaga ay mamaya po sa prosesyon, wag na pong isama ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga may dinaramdam, may karamdaman, may hinaang katawan, wag na pong sumama doon sa prosesyon kung saan sinasabi nga na posibleng umabot pa sa 9 na milyon ang sasamang mga tao. So dito po ay nakikita din natin, nakakalat ang mga tauhan ng pulisya para matiyak ang maayos na seguridad, pati na ho yung mga vendors ay talagang tinitiyak nila na hindi makakasagabal sa dagsaan ng mga tao. Pero siyempre, hindi ho mapipigil. May mga ambulant vendor talaga dito na kapag sinaway, tinitiklop yung kanilang mga paninda pero hahanap pa rin ng ibang lugar kung saan maaari nilang ilatag yung kanilang mga paninda. So sa nakikita ho natin ngayon, unti-unti nang napupuno itong pinakaharap nitong Quiapo Church, ang Plaza Miranda, at ito nga po ay kaugnay pa rin ang pagdagsana ng mga tao sa araw na ito dahil nga po dito sa pista ng itim na Nazareno. Rhea? Alright, maraming salamat Susan Enriquez. Nagbabantay naman sa MacArthur Bridge, isa po sa mga daraanan ng prosesyon ng Poong Nazareno si Love Anyover. Love, may mga tao na ba dyan? Good morning, Ryan. Ako, kung tao lang, talaga namang tuloy-tuloy itong mga dumaraan dito sa area or dito sa MacArthur Bridge. Pero ito yung mga papunta pa lang dyan sa Quirino Grandstand. Makikita natin ako iba pong ribulto ng or parang replika ng Mahal na Nazareno yung ating nakikita ngayon, yung parang ang napansin natin merong 4 or 5 yata nitong mga replika ng Mahal na Nazareno yung papunta ngayon at nagpo-prosesyon patungo dyan sa may Quirino Grandstand.